Kumusta siklista? Dating gawi, ano pa nga ba? Nakita nyo na naman ang pangit na pagbumuka ko. Today is August 24, Sunday. Dating gaming ulit tayo. Kung continue lang natin yung ating discussion tungkol sa Biker Lingo 101. Ayun, pag-usapan ulit natin yon, no? Kasi marami tayong hindi napag-usapan ng mga nakaraan na ibang mga salita, no? Marami pa naman yun eh. Pero idudugtong natin sa video na ito, no? Meron ako listahan, so let's go! Ayun, madami-dami pa rin yung mga nagbabike. Maaga tayo. Let's go! Sabay tayo sa kanila. Ayun na nga, no? Unahin na natin yung salitang budol. Budol? Base na rin dun sa salita niya mismo, no? Alam mo na kung anong ibig sabihin nun. Budol. Madalas sinasabi ito ng mga magtotropang siklista na naloko o nabudol kumbaga ng mga kagrupo nila. Ang modus ay iimbitahan ka sa isang ride. Sasabihing, easy ride lang tayo pare. Di alam ng biktima na ang 10 kilometers joyride ay magiging 100 kilometers hell ride na pala. Nabudol nga. Pare, sabi mo joyride lang. Hell ride pala to. Budol ka pare. Ito na nga, yung pangalawa natin sa listahan natin is yung salitang batak. May pagkakahawig sa salitang mamaw o kabaliktaran ng salitang borli. Batak, salitang ginagamit para i-describe ang siklista na malakas o ensayado. Pwede din ito gamitin sa mga siklistang panay panalo sa karera. Kahit 20-20 race, barangay races, hindi pinapalagpas. Batak kami, batak! Halos may pagkakapareho sa salitang mamaw at kabaliktaran naman ng salitang borli. Borli pare. Dito tayo sa salitang remate. Ito yung kalimitang ginagamit ng mga kumakarera talaga. Remate. Kapag sinabing remate, all out ang isang siklista sa mga huling metro papalapit sa finish line. Makikita ang sitwasyong ito sa mga karera kung saan ginagamit ng isang rider ang kanyang buong lakas para pumadyak at manguna papunta sa finish line. At ang salitang tahe, sa mga hindi nakakaalam, no, hindi ito yung tahe na ginagamit ng mga tailor o ginagawa ng mga sastre o mananahe. Ito yung tahe na ginagawa sa kalsada. Ang tahe, ang salitang ito ay pag-describe ng isang siklista na umaahon ng pasigsag na parang tinatahin niya ang kalsada. Ginagawa ito kung ang isang kalsada ay sobrang tarik at hindi kayang pumidal ng straight paahon. Isa pang salita na kalimitang ginagamit ng mga karerista or yung tipong nagpapapawis lang, pwede rin, ay ang trangko. Trangko. Ito ang tawag sa siklista na nasa unahan ng isang grupo ng mga siklista o tinatawag na peloton. Siya ang tumatayong tagasalo ng headwind ng buong grupo at ang mga nasa likod naman ay nakikinabang sa tinatawag na slipstream. Well, idagdag na natin ang salitang karga. Meron din yan sa salitaan ng mga siklista. Karga. Ang salitang ito ay sinasabi kapag maglalagay ng extra effort sa padyak, lalo na kung may hinahabol o gustong bilisan ang takbo. Sila yung grupo kaninang hinahabol ko, pero hindi ko mahabol. Mahinang nilalang. Wala eh. Ang salitang ahon, na ayaw ng mga siklistang tulad ko, ayaw na ayaw ko ng ahon. Ahon. Ito ang salitang ginagamit ng mga siklista para sabihin na ang daan o ang ruta ay may elevation angle o mas kilala sa salitang gradient. At ang salitang manyakol, ay, teka, mali, padyakol daw eh pala yun. Pero idagdag na rin natin ang salitang manyakol, no? Ito yung ginagamit ng mga siklista o tawag sa mga siklistang malatito na manyak, mga angkol ba? Angkol.
Ito yung mga manyak na angkol, kaya manyakol. Dagdag na rin natin yan. Pero hindi ko sigurado kung yun yung tamang ano niya, no, paliwanag. Yung pinakahuli sa ating listahan is Padjak all the way. Pero dapat mabilis yung salita mo nun. Padjak all the way. Kaya maano mo yung Padjak all the way. May natimingan tayo dito. Oh, si Idol, oh. Kumusta daw si Krista? Natimingan natin, no? Ganda, oh, nakaano pa. Wakanda forever. Ala lang, nagbibidyo-video lang din ako. Ano, dito ako. Oo. Ingat ka lang. Okay. Sige, ingat. Ayun na nga. Sa yung kalimitan namimitik dito. Mabalik tayo doon sa pinag-uusapan natin na Padjak all the way. Ayun na nga. Pag naririnig ko yung salitang Padjak all the way, maingay siya dito. Si Sir J. Katigbak yung naalala ko sa salitang yan. Mahilig din kasi yun sa long ride eh. Sir J. Katigbak. Miyembro ng Centurion. Pag nakapasok ka sa grupo ng Centurion, ibig sabihin yung mga malayuan na yung mga panat mo yan. Hindi lang potso-potsong ride. Talagang mula Luzon hanggang Mindanao pwede mong bikin yan. Tayo hindi natin kaya yung mga ganyan. Mahinang nilala. Wala eh. Paano lang tayo papitik-pitik pag nag-ride. Ayun na nga, yun yung huli natin sa listahan. Padjak all the way. Padjak all the way. Base sa salita mismo, pinagsama-samang word na Padjak all the way. Ginagamit ito tuwing long ride na bike lang ang ginagamit papunta at pauwi. Hindi gumagamit ng ipinagbabawal na technique. At yun na nga ang ating mga salitang ating nakalap at ang mga paliwanag nito para sa ating Biker Lingo 101 Part 2. Kung may maidadagdag pa kayong mga salita, no, comment lang kayo para pag-usapan ulit natin kung may part 3 pa, no? Kahit walang nanonood ng ating vlog. Ayun na nga. So, sana'y nagustuhan nyo ang ating mga paliwanag ng bawat salita. Ayun na, let's go! So, paano? Hanggang dito na lang ang video. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood and ride safe mga siklista! Krista, please subscribe to your Breeze channel. Okay na. Kamusta si Krista? Please subscribe to your Breeze channel. So please whatever.